Malinaw ang naging mensahe ni Lakers legend na si James Worthy para sa Los Angeles Lakers ngayong off-season. Kailangan nila ng isang tunay na bruiser sa ilalim ng ring. Ayon kay Worthy, kailangan ng Lakers ng isang player na katulad ni Isaiah Hartenstein ng Oklahoma City Thunder, isang sentrong matatag, consistent, physical at kayang gawin ang maruruming trabaho sa loob ng court. Para kay Worthy, malaki na ang inangat ng Lakers matapos ang panibagong 50-win season, lalo na ngayong kasama na sa core sina Luka Doncic, LeBron James at Austin Reeves. Ngunit naniniwala siya na may kulang pa rin sa koponan. Isang dominanteng sentro na kayang magbigay ng depensa, rebounding, physicality at consistency gabi-gabi. Makikita raw ang malaking epekto ni Hartenstein sa Oklahoma City Thunder. Noong wala pa siya sa OKC, isa ng magandang batang koponan ang Thunder pero marami ang nagsasabing kulang pa sila sa experience at physical presence sa ilalim. Madalas silang ma-outmuscle laban sa mas malalaking frontline at nagkakaroon ng problema sa rebounding at interior defense sa crucial games. Pero nang dumating si Hartenstein, malaking pagbabago agad ang nakita sa Thunder. Nadagdagan sila ng toughness, rim protection, screen setting at second chance opportunities. Hindi man siya superstar scorer, naging isa siyang perfect fit sa sistema ng Oklahoma dahil ginagawa niya ang mga bagay na hindi laging nakikita sa stat sheet. Mas naging balanse ang Thunder at mas naging seryosong contender sa Western Conference dahil sa kanyang presence sa loob. At ito ngayon ang gustong mangyari ni James Worthy sa Lakers. Naniniwala siya na kung makakahanap ang Lakers ng katulad na sentro, physical, dependable at willing gumawa ng dirty work, posible talagang umangat muli ang koponan bilang lehitimong title contender. Kasabay nito, marami rin ang nagsasabing nagkamali ang Lakers sa naging direksyon nila kay DeAndre Ayton. Sa papel ay maganda ang potensyal ni Ayton dahil sa kanyang size at talent pero naging malaking problema ang inconsistency niya lalo na pagdating sa playoffs. Sa serye laban sa Oklahoma City Thunder, kapansin-pansin ang kanyang struggles sa depensa, effort at physicality. Ilang beses siyang nahirapan sa pick and roll coverage at hindi rin niya naibigay ang inaasahang dominance sa paint. Dahil dito, maraming fans at analysts ang naniniwalang mas kailangan ng Lakers ang isang sentrong may mataas na motor at winning mentality kaysa sa isang player na puro potential lamang. At kung makakahanap ang Lakers ng tamang pyesa sa ilalim, isang tunay na malakas na kayang protektahan ang pintura at gumawa ng maliliit na bagay para manalo, posible raw na muling makabalik ang purple and gold sa NBA Finals sa mga susunod na season. Kayo mga idol, ano ang masasabi nyo? Kailangan nga ba ng Lakers ng isang Hartenstein-type center para tuluyang bumalik sa NBA Finals o may iba pa silang dapat unahin ngayong off-season? Samantala mga idol, isa sa mga pangalan na unti-unting inuugnay ngayon sa Los Angeles Lakers ay si Tyrese Reed Jr., ang matikas at pisikal na center mula sa Yukon Huskies. At lalo itong umiinit dahil hawak ng Lakers ang ika-25 pick sa darating na 2026 NBA Draft. Kaya posible silang kumuha ng isang malaking player na makakatulong agad sa loob ng paint. Si Tyrese Reed Jr. ay ipinanganak sa St. Louis, Missouri at lumaki bilang isang matinding interior player na kilala sa kanyang lakas at depensa. Naglaro siya noong high school sa Link Academy, isa sa mga kilalang basketball program sa Amerika. Bata pa lang ay kitang-kita na ang potensyal niya bilang isang dominanteng big man dahil sa kanyang tangkad, lakas ng katawan at agresibong laro sa ilalim ng ring. Bago siya napunta sa Yukon, unang naglaro si Reed sa Michigan. Pero doon pa lang, marami ng scouts ang nakakakita sa kanya bilang isang traditional center na may solidong rebounding at rim protection. Paglipat niya sa Yukon, doon talaga siya mas sumabog bilang player. Sa kanyang senior season, nagtala siya ng averages na 14 points, 9 rebounds, 2 assists at 2 blocks kada laro habang may shooting na mahigit sa 60% sa field. Bukod pa dyan, naging most outstanding player din siya ng NCAA Tournament East Region matapos niyang dominahin ang March Madness run ng Yukon. Sa NCAA Tournament mismo, umabot siya sa halos 19 points at 13 rebounds kada laro, dahilan para tumaas lalo ang kanyang NBA draft stock. Sa usapang skills naman mga idol, isa sa pinakamalaking lakas ni Tyrese Reed Jr. ay ang kanyang physicality. Isa siyang tunay na bruiser sa ilalim ng ring. Malakas mag-screen, mahusay pumwesto sa rebound at kayang makipagsabayan sa mga malalaking sentro. Maganda rin ang touch niya malapit sa basket at marunong siyang magbasa ng depensa bilang passer. Sa depensa, malaking tulong siya bilang rim protector at interior defender dahil sa kanyang laki at haba ng wingspan na halos 7'4". Pero syempre, may kahinaan din siya. Hindi siya isang stretch big kaya limitado ang kanyang outside shooting. Hindi rin siya elite athlete pagdating sa vertical explosiveness kaya may pagkakataon na nahihirapan siya laban sa mas mabilis na players. Isa rin sa dapat niyang pagbutihin ay ang free throw shooting at pagiging disiplinado sa fouls. Ngayon, bakit babagay si Tyrese Reed Jr. sa Lakers? Simple lang mga idol, kailangan ng Lakers ng isang matibay na center na custom ng Lakers. Dagdag pa rito, kaya niyang protektahan ang rim at magdala ng toughness na matagal nang hinahanap ng koponan. Marami ring fans at draft analysts ang naniniwalang swak siya sa range ng Lakers sa number 25 pick, lalo na dahil tumataas na rin ang kanyang stock matapos ang NBA Draft Combine at mahusay niyang performances sa NCAA Tournament. Kayo mga idol, ano ang masasabi nyo? Bagay ba si Tyrese Reed Jr. sa Lakers? Sa tingin nyo ba siya na ang magiging sagot ng Lakers sa kanilang problema sa ilalim ng ring? 22-year-old kids. Look at this action down low. Tyrese Reed on the box. What a